Kabanata 1031. Natahimik ang paligid. Tila hindi ito nakita ni Lito, ang kanyang tingin ay kay Layla lamang. Natigilan si Layla, sa iyo ba talaga ang sports car? Bahagyang ngumiti si Lito, hindi ba halata? Nagulat si Layla, akala ko nagbibiro ka. Sinadya ni Lito na sumulyap kina Gia at Cheng, na mahinahong sinabi, hindi ako mahilig magbiro. Maasim ang mukha ni Cheng, hindi niya pinangarap na bumili talaga ang batang ito ng luxury car. At ito ang pinakabagong modelo ng limitadong edisyon. Kung ikukumpara, ang kanyang sasakyan ay tila isang simpleng manok na nakatayo sa harap ng isang makulay na phoenix. Ang dating ipinagmamalaki niyang sasakyan ngayon ay nagpahiya sa kanya at hindi maiangat ang kanyang ulo. Tumingin si Gia kay Layla ng may inggit. Bakit ang swerte niya, ang boyfriend niya talaga ang nagmamaneho ng limited edition. Sa ilalim ng naiinggit na tingin sa mga tao, si Layla ay sumakay sa passenger seat ng sports car. Kasabay ng huni ng makina, parang pana ang takbo ng sasakyan. Ito ay kakaiba, ang taong iyon ay hindi mukhang isang taong kayang bumili ng luxury car. Si Cheng ay nakaramdam ng labis na pagkalito. Ipinapalagay ng ibang mga kaklase na napahiya lang si Cheng, kaya pinagtawanan nila si Lito. May mga taong mayayaman na mas gustong maging low profile, hindi mo masasabi sa kanilang hitsura. Gayunpaman, hindi iyon nakita ni Gia at Cheng sa ganoong paraan. Naniniwala ako na siya ay nagsisinungaling. Marahil ang kotse na ito ay hindi sa kanya, sabi ni Gia, ang kanyang mukha ay malungkot. Tumango si Cheng, kung may pera siya, bakit hindi niya ito binanggit ng mas maaga? Siguradong may nangyayaring hindi ka panipaniwala. Hindi nagtagal, ibinalik ni Lito si Layla mula sa kanilang joyride. At nakasunod ang mga kaklase ni Layla. Isa sa mga kaklase ni Layla, isang lalaki ay makasarili na nagtanong, pwede ko bang hawakan ang kotse mo? Walang pag-aalinlangan na sumagot si Lito, maaari kang magmaneho nito kung gusto mo, ito ay isang kotse lamang. Salamat. Hindi na hinintay ng mga kaklase na i-test drive ang sasakyan. Sa sandaling ito, pinalibutan ng lahat si Lito, pinalakpakan siya ng mga papuri. Si Cheng ay nakakahiya na iniwan. Noon lang, biglang tumunog ang telepono ni Layla. Sinagot niya ang tawag, nakikinig ng ilang saglit, biglang nagbago ang mukha niya. Lola ko. Habang patuloy na nagsasalita ang nasa kabilang dulo, namutla ang kanyang mukha at nagsimulang mamula ang kanyang mga mata. Halatang nahaharap siya sa isang isyo habang ang isa sa mga kaklase ay nagtanong, ano ang nangyari? Pinunasan ng luha sa kanyang mata, sinabi ni Layla, malubhang may sakit ang lola ko. Kailangan kong maglakbay pabalik sa Yunjong City, at patuloy lang kayong magsaya. With that, naghanda na siyang umalis. Nang marinig ito, agad na natuwa si Cheng, isang pagkakataon para sa isang pagbabago ay dumating na. Saang ospital ang lola mo? Tanong niya. Sumagot si Layla, Yunjong Third Hospital. Kinabog ni Cheng ang kanyang dibdib at sinabing, kilala ko ang punong manggagamot doon, kung magsasabi ako, tiyak na makukuha mo ang pinakamahusay na doktor. Si Layla ay lubos na nagpapasalamat, talaga. Salamat. Hindi ka makakarating sa oras kahit na bumili ka ng tiket sa tren ngayon. Paano kung ipapasakay kita? Tutal, kaklase ka ni Gia, tiyak na tutulong ako sa ganoong sitwasyon. Si Cheng ay tila napakamatuwid. Sunod-sunod na pinuri siya ng mga kaklase, mabait talaga si Ginoong Zhang, napakatapat. Si Gia ay may discerning eye, nakakahanap ng boyfriend na hindi lang mayaman kundi may magandang ugali. Masayang sinabi ni Gia, syempre, ang boyfriend ko ang pinakamatuwid. Dahil doon, sinulyapan niya si Lito, mas malakas kaysa sa ilang tao na nananatiling tahimik kapag may nangyari. Napatingin ang lahat kay Lito, hindi pa siya umimik simula nang umiyak si Layla, at nakatingin lang sa ibaba at naglalaro sa kanyang telepono na parang wala siyang narinig. Ang ganitong kasintahan ay sadyang hindi nagagampanan ang kanyang mga tungkulin. Malakas na sinabi ni Gia kay Lito, umiiyak si Layla ng ganito, wala ka bang sasabihin? Parang nag-aalok na magbayad para sa operasyon o kung ano paman. Ngunit umiling lang si Lito, hindi na kailangang magbayad para sa operasyon. Ang lahat ay natarante sa mga salita ni Lito, pinaghihinalaang siya ay kuripot. Ngumisi si Cheng, kung ayaw mong magbayad ng kahit maliit na halaga para sa surgical fee, duda ako na sa iyo talaga ang sasakyan. Renentahan ba ito, marahil? Exactly, there's no shame in rent a car. Nowadays, madaming people rent cars for show. You don't need to deceive us. Sumimangot si Gia, na nag-echo ng damdamin. Ang kotseng ito ay hindi talaga akin. Ito ay pag-aari ng isang kaibigan ko. Ipapaliwanag na sana ni Lito na binili ito ng isang kaibigan para sa kanya nang putulin siya ni Cheng.
Katulad ng naisip ko, hindi sa'yo ang kotse, kundi sa kaibigan mo. Ang mga taong minsan ang nagpahalaga kay Lito ay agad na nagbago ng kanilang mga ekspresyon. Ang paghiram ng isang marangyang kotse mula sa isang kaibigan para sa palabas ay isang bagay, ngunit nang ang lola ng kanyang kasintahan ay na-ospital, ayaw niyang magbayad ng kahit isang sentimo para sa kanyang mga bayarin sa ospital. Siguradong kuripot ang lalaking iyon. Hindi nila maintindihan kung paano mahuhulog ang kagandahang tulad ni Leila, na parehong maganda at talento, sa isang lalaking katulad niya. Leila, stop crying. Trust me, the most important thing to look for in a man is his integrity, dagdag ng isa sa mga babae. Nakisali naman ang isa pang kaklase, eksakto, kung sobrang kurot siya kapag may problema ka, hindi siya worth your commitment. Sarkastikong idinagdag ng isang batang lalaki, napakaraming manliligaw mo. Hindi sulit na magbigti ka sa isang puno. Isa-isa silang nagsalita ng panunuya kay Lito. Si Lito ay tila hindi niya narinig, ang kanyang ekspresyon ay walang pakialam. Inilibot ni Gia ang kanyang mga mata, iniisip sa kanyang sarili, ang balat ng taong ito ay mas makapal kaysa sa pader ng lungsod. Hindi pinansin ni Leila ang sinasabi ng mga tao. Una, ang kanyang isip ay tungkol sa kanyang lola. Pangalawa, hindi niya kasintahan si Lito. Pangatlo, nagtiwala siya sa karakter ni Lito. Gayunpaman, siya ay nasa masamang kalagayan, at hindi siya nag-abala na ipaliwanag ang kanyang sarili. Sinabi ni Cheng, kung gayon, umalis na tayo. Hinawakan ni Gia ang kamay ni Leila at sumakay sa sasakyan ni Cheng. Si Lito ay pupunta rin sa Yunjong Central City. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at sinundan sila. Umiling ang isang babaeng kaklase at sinabing, anong klaseng tao itong si Lito? Hindi man lang siya pinapansin ng kanyang kasintahan, ngunit ngayon ay nagpa siyang sumunod. Ano ang ginagawa niya? Nang matapos siya, lahat ay nagpahayag ng kanilang paghamak. Makalipas ang mahigit 2 oras, nakarating sina Lito, Cheng, at ang iba pa sa Yunjong Central City. Ang orihinal na plano ni Cheng ay kumain, ngunit si Leila ay sabik na makita ang kanyang lola, kaya dumiretso sila sa ospital. Pagdating sa ward, nakita nila si Lola Go na nakahiga sa hospital bed, nakakabit ang katawan sa iba't ibang tubo, at mukha siyang nanghihina. Sabi ng doktor, dapat operahan kaagad ang pasyente, kung hindi, baka hindi siya magtagal. Nang hindi nagdalawang isip, sinabi ni Leila, kung gayon, operahan siya. Ang doktor ay nag-alinlangan at sinabi, ngunit ang pasyente ay nakaipon na ng 3 araw na hindi nabayarang bayad sa ospital, kasama pa ang gastos sa operasyon, na umabot sa kabuuang 150,000. Paano magkakaroon ng atraso? Nagpapadala ako kay uncle ng pera bawat linggo sa oras, sabi ni Leila na may pagtataka. Maya-maya lang, 3 tao ang pumasok sa ward. Isang medyo may edad na lalaki at babae, at isang binata na may mabangis na tingin sa kanyang mukha. Ang mag-asawang nasa katanghaliang gulang ay ang Tio Dogong Go at Tia Feliza ni Leila, at ang binata ay ang kanilang anak, si Howard Go. Pagdating nila sa ward, nagsimulang sumigaw si Feliza, 150,000. Hindi maaaring mangyari ang operasyong ito. Nagtanong si Leila, bakit may atraso sa mga bayarin sa ospital? Ang perang ipinadala ko sa iyo nitong 2 taon, kapag pinagsama-sama, ay sapat na para mabayaran ang bayad sa ospital at operasyon, tama ba? Nagbago ang mukha ni Feliza, at isang bakas ng pagkakasala ang bumungad sa kanyang mga mata. Mabilis siyang umayos at galit na sumagot, bakit ka nagagalit? Hindi ba kailangan ng pera para magpagawa ng bahay ang pinsan mo para sa kasal niya? Ngumisi si Leila, ngunit ang perang iyon ay para sa mga gastusin ni Lola sa pagpapagamot, bakit mo ginastos ang pera ko sa pagpapatayo ng bahay? Araw-araw naming inaalagaan ang matandang bruhang iyon at hindi ka namin hiningi ng kabayaran, anong masama kung gumastos ka ng kaunti sa pera mo sa pagpapatayo ng bahay? Napaka-ungrateful mo. Pagmamalaking sabi ni Feliza habang nasa baywang ang mga kamay. Galit na galit si Leila kaya pumuti ang kanyang mga labi. Tumingin siya sa kanyang tiyo at sinabing, Tito, ang nakahiga sa kama ay sarili mong ina. Kaya mo ba talagang makita ang kanyang paghihirap? Bumantong hininga si Uncle, awkward na tumingin kay Feliza, asawa, dapat ba tayong humingi ng pera sa mga kamag-anak para sa operasyon? Humiram ng anong pera? Matanda na siya at dapat mamatay na. Kung manghiram tayo ng pera para sa operasyon niya at hindi siya makaabot, hindi ba sayang? Tumaas ang isang kilay ni Feliza at itinuro si Leila, kung manghihiram tayo ng pera, magagawa natin ito sa ilalim ng iyong pangalan. Humiram tayo ng 300,000, at sa paraang ito ay may derails din natin ang piging sa kasal ng iyong pinsan. Why should I? I never took a penny from you, why should it be under my name?
Pakiramdam ni Leila ay hindi makatwiran. Dati, ang akala lang niya ay materialistic ang tiyahin niya, pero hindi niya inaasahan na ganoon pala siya kagahaman. Tinitigan ni Feliza si Leila, na parang may naisip, ngumiti siya ng nakakaloko, sa totoo lang, may ibang paraan ng hindi nanghihiram ng pera. Ang batang anak sa pamilya ng punong nayon ay palaging interesadong pakasalan ka. Sabi niya handa silang magbayad ng 1 milyon. Kung papayag ka, malaking kapalaran iyon. Nang magsalita tungkol sa 1 milyon, kumikinang ang mga mata ni Feliza. Tama na. Galit na galit si Leila kaya nanginginig siya. Dahil ang sinasabi ng anak ng punong nayon na si Feliza ay isang may problema sa pag-iisip. Sa oras na ito, si Cheng, na nakaupo sa tabi niya, ay bukas palad na tumayo at nagsabi, walang problema, 150,000 lang, ipapahiram ko sa iyo. Habang nagsasalita siya, naglabas siya ng bank card, ngunit sa sumunod na segundo, inagaw ito ni Feliza. Kung paano gamitin ang pera na ito ay tinutukoy namin, hindi isang slip ng isang babae. Tiwala ang pahayag ni Feliza. Ang APDO ay hindi matiis kahit na para sa mga pasyente at mga doktor. Galit na galit, napabulala si Cheng, hindi ba ito pang-aagaw ng pera? Ibalik mo sa akin. Nasa kamay namin ang pera, gusto kong makita kung sino ang maglakas loob na kunin ito. Biglang tumayo si Howard, halos 6 na talampakan ang taas at matipuno. Mukha siyang mabangis, nakakatakot. Agad na nalante si Cheng, pinaliit ang kanyang leeg, hindi nang ahas na magsalita. Si Howard, na laging nang-aapi ng mga taong tulad nito, ay ngumisi nang may kasiyahan nang makita niyang sumuko si Cheng. Tatalikod na sana siya at aalis, isang malamig na boses ang umalangaw-ngaw. Ibigay mo ang pera. Natigilan ang lahat na sinusundan ang direksyon ng boses, si Lito, na kanina pa tahimik sa sulok, ay nalunod sa sarili niyang tahimik na mundo. Anong kalokohan ang sinabi mo? Pinandilatan siya ni Howard, nagpahayag ng kahalayan, at itinuro ng may pananakot si Lito. Huwag mo akong ituro. Sa walang pakialam na pag-angat ng kanyang mga talukap, sumulyap si Lito sa kanya. Si Howard ay hindi pa nakatagpo ng isang tao na nagtrato sa kanya ng ganoong kawalang galang. Patuloy niyang itinuro si Lito habang nagmamarcha ito palapit sa kanya, sino ka sa tingin mo ang kausap mo, ha? You got a death wish. Halos hindi na bumigkas ang kanyang mga salita, nang biglang gumalaw si Lito. Napakabilis niya kaya walang nakakita sa ginawa niya. Sa sumunod na segundo, umalangaw-ngaw ang isang tunog na nakakabasag ng buto, na sinundan ng masakit na sigaw ni Howard. Sa oras na bumalik ang pakiramdam ng lahat, ang nakita lang nila ay si Howard na nakaluhod sa sahig, napaungol sa sakit habang nakahawak sa kanyang nabali na daliri. Nakatayo si Lito sa gilid, kalmado at maayos, na parang walang nangyari. Kabanata 1032. Ikaw. Humihingi ka ng kamatayan. Pinandilatan ni Howard si Lito, namumungay ang mga mata nito na halos damyugo na. Sumimangot si Lito, may suot na ekspresyon ng pagkasuklim. Sumunod, sinipa niya si Howard, na naging dahilan upang hindi siya makagalaw. Maraming masasamang tao ang nakilala ko, ngunit talagang nakaiinis ka sa akin. Isa ka sa iilan, pinagmamasdan siya ni Lito, nagsasalita sa napakatahimik na tono kaya nanginginig ang puso sa takot. Ilang beses na nagpumigla si Howard, napagtanto lamang niya na hindi siya makagalaw. Anong meron sa batang ito? Siya ay mukhang mahina at bookish, ngunit ang kanyang lakas ay nakakatakot. Nang nasaksihan ito, sumabog sa galit si Feliza at sumugod, na naglalayong kamutin ang mukha ni Lito, ang lakas ng loob mong saktan ang anak ko. Lalabanan kita hanggang dulo. Sa pag-ikot ng kanyang palso, tinutukan ni Lito ang isang pilak na karayom sa tuhod ni Feliza. Naramdaman ni Feliza ang biglaang pananakit ng kanyang tuhod, at kapansin-pansing lumuhad sa harap ni Lito. Natigilan ang mga nanunood sa tanawing ito. Bakit biglang lumuhad ang tigre na ito? Galit na sumigaw si Howard, Nay. Bakit ka lumuhad sa harap niya? Bilasan mo at tumawag ng mga tao para pumunta at maghayganti para sa akin. Hindi rin maintindihan ni Feliza ang sitwasyon. Wala siyang magawang lakas sa kanyang mga paa at wala siyang pagpipilian kundi ang patuloy na lumuhad. Hindi ako makatayo. Bigla niyang pinandilatan si Lito at itinuro ito. Ikaw ang naglalaro. May proof ka ba? Lahat nakatingin, wala akong ginawa. Malamig na tiningnan ni Lito ang matandang babae at ninisyan, hindi pa bagong taon, hindi mo kailangang magmadaling yumuko, at walang pulang sobre para sa pagyuko. Tuluyang nawala ng mukha ni Feliza at halos kagatin ang kanyang mga ngipin hanggang sa damyugo. Lumapit si Dogong at tinulungan ang kanyang asawa na makatayo. Dapat magpatingin muna tayo sa doktor. Hindi naman magiging problema ang binti mo, di ba?
Napangiti si Lito, ako ay isang tradisyonal na local medicine practitioner. Walang sino man ang makakapagpagaling sa iyong binti. Maghanda na maging paralisado sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Kalokohan ang sinasabi mo, anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka bilang isang TLM na doktor? Hindi naniwala sa kanya si Feliza, nanunumpa ng husto. Tinanggap ni Lito ang bank card mula kay Howard at sabay na binitawan ang kanyang paa. Si Howard ay nakawala mula sa ilalim ng paa ni Lito, at nagbanta ng masama, maghintay ka lang. Itinuro niya si Leila, at ikaw na taksil na tao, nakikipagsabuatan sa mga tagalabas para guluhin ang sarili mong pamilya, makikita mo. Sa aking pagbabalik. Pagkasabi noon ay umalis na siya dala ang paralisadong si Feliza. Binata, ikaw talaga ay matapang, salamat. Tinapik ng doktor si Lito sa balikat. Tumango rin ang ibang mga pasyente at ang kanilang mga pamilya bilang pagsang-ayon. Oo, talagang hindi ka panipaniwala. Salamat. Namumula ang mga mata ni Leila habang nagsasalita. Kinawian ni Lito ang kanyang kamay, ayos lang, kailangan nating tumuon sa pagliligtas sa iyong lola ngayon din. Nang makitang muling ninakaw ni Lito ang kanyang atensyon, medyo nalungkot si Cheng at inilahad ang kanyang kamay kay Lito, ang bank card ay para kay Miss Gu. Ibalik ito sa kanya. Para siyang nag-aalala na monopolyo ni Lito ang 150,000. Pagkatapos, ibinalik ni Lito ang card sa yakap ni Cheng, hindi ko kailangan ng pera mo. Ngumisi si Cheng, talaga. Kaya mo bang kunin ang ospital para bigyan ka ng libreng paggamot? Sino ka sa tingin mo? Kinuha niya ang kanyang telepono, nag-dial ng numero at nakangiting sinabi, Uncle Joe, ako po ito, Cheng Zhang. Nasa Yunjong 3rd Hospital po ako ngayon. Na-admit ang lola ng kaibigan ko. Pwede po ba kayong pumunta at tingnan? May sinabi ang nasa kabilang dulo at tumango si Cheng, salamat, tiyo. Pagkatapos ibinaba ang tawag, mahiyain niyang sinabi, si Director Joe ay isang kilalang cardiac surgeon. Hindi siya makukuha ng mga ordinaryong tao, ngunit maswerte akong nakilala siya. Maya-maya, lumapit ang isang lalaki sa edad na 50, masigasig siyang tinawag ni Cheng, hello, Uncle Joe. Tumango si Director Joe, alin ang pasyente? Itinuro ni Cheng ang isa sa mga kama, siya. Lumapit si Director Joe habang iniabot sa kanya ng doktor na katabi niya ang medical record. Pagkatapos basahin ito, sinabi niya, kailangan nating magsagawa ng operasyon kaagad, walang ibang pagpipilian. Nakangiti si Cheng, kung sinabi ni Direk Joe, dapat tama ito. Gayunpaman, isang di pagkakasundo na boses ang bumasag. Hindi dapat gawin ang operasyon. Nang marinig ang boses, lahat ay napalingon kay Lito. Kumunat ang noo ni Director Joe, sino ka? Walang pakialam na sinabi ni Lito, hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay hindi maoperahan ang pasyente. Medyo matanda na siya at sa napakahinang estado, ang panganib ng operasyon ay napakataas. Hindi tumutol si Director Joe, at tumango, mukhang medyo alam mo ang tungkol sa medisina. Tama ka, ngunit sa ngayon ay wala nang mas mahusay na solusyon. Maliban sa pagkuha ng pagkakataon sa operasyon, ang alternatibo ay naghihintay ng kamatayan. Hindi, may ibang paraan. Sabi ni Lito, na may determinadong tingin sa kanyang mga mata. Nang marinig ito, tumawa si Director Joe na parang nagbibiro si Lito, anong paraan? Sabihin mo. Kalmadong sinabi ni Lito ang dalawang salita, acupuncture. Nagbibiro ka ba? Sumigaw si Director Joe, ito ay walang katotohanan. Maaari bang maging mas epektibo ang acupuncture kaysa sa operasyon? Wala pa akong narinig na ganyan. Ngumisi si Cheng, Lito, kung hindi mo naiintindihan, huwag kang magsalita ng walang kaparirikon. This is a matter of life and death. Umiling si Lito, hindi nakikipagtalo sa kanila. Noon lang, biglang naglabas ng matinding babala ang makina. Sabi ng isang nurse, nako, biglang lumalala ang kondisyon ng pasyente. Utos ni Director Joe, mabilis na ilipat siya sa operating room at maghanda para sa operasyon. Umiling si Lito. Kung gagawin nila ang operasyon, si Lola Go ay walang alinlangan na mamamatay. Habang tinutulak ng nurse si Lola Gu papasok sa operating room, biglang sumugod si Lito, pinalabas ang nurse, at saka nilock ang pinto. Natigilan ng nurse at mabilis na iniulat ang sitwasyon kay Director Joe. Tumawag ng security. Gumawa ng desisyon si Direk Joe sa isang iglap. Ngumisi si Cheng, wala sa isip ang batang ito. 2 beses na nag-text si Gia, Leila, paano ka nakakita ng kakaibang boyfriend? Kinakabahang pinisil ni Leila ang kanyang mga kamay, ganap na hindi marinig ang kanilang sinasabi, nakatingin sa pinto ng operating room na may halong damdamin. Maya-maya, sumugod ang mga security guard, at 3 sa kanila ang humalili sa pagsipa sa pinto ng operating room.
Nang sumugod sila, binabawi ni Lito ang mga pilak na karayom na nakaipit sa katawan ni Lola Go. Tumawag ka ng pulis. Malakas na sumigaw si Cheng, kung may mangyari kay Lola Go, kasalanan ng batang ito. Gayunpaman, si Director Joe ay nanatiling tahimik sa lahat ng panahon. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa pasyente sa operating table, ang kanyang ekspresyon ay unti-unting napalitan ng pagtataka. Sa pagtingin sa datos sa kagamitan, lalo siyang hindi makapaniwala. Mabilis siyang naglakad para tingnan, Bamulong, hindi ka panipaniwala. Hindi ka panipaniwala. Dalawang iba pang mga doktor ang humakbang pasulong, pagkatapos ng pagsusuri ng ilang sandali, sila ay napabuntong hininga sa pagtataka, lahat ng mga tagapagpahiwatig ay bumalik sa normal. Pagkatapos, lumingon si Director Joe kay Lito, humakbang sa harapan niya at hinawakan siya, anong ginawa mo? Bakit nawala ang problema sa puso ng pasyente? Bahagyang tumugon si Lito, sabi ko sa iyo, acupuncture. Si Director Joe, habang nahihirapang tanggapin ang sitwasyon, kailangang paniwalaan ang mga katotohanan sa harap mismo ng kanyang mga mata. Sinabi ni Cheng, huwag maniwala sa kanya, sa tingin ko ito ay nagkataon lamang. Nahirapan din itong lunukin ni Direk Joe. Nagtanong ang security guard sa isang mahirap na sitwasyon, Director Joe, paano mo iminumungkahi na haharapin natin ang batang ito? Saglit na nawala ng malay si Direk Joe. Maya-maya, isang dalaga ang mabilis na pumasok sa operating room. Siya ay napakaganda, nakasuot ng isang pares ng salamin, at kahit na nakasuot ng isang labis na malaking puting lab coat, ang kanyang slim figure ay medyo kapansin-pansin. Anong nangyari? Malamig niyang tanong. Agad na sumagot si Director Joe ng may paggalang, may nag-opera sa isang pasyente nang walang pahintulot. Pagkasabi nito, itinuro niya si Lito. Ang iba pang mga doktor at nurse ay bumaantong hininga, bawat isa ay lihim na nag-aalala para kay Lito. Ang babaeng ito ay walang iba kundi ang mahigpit na Vice-Presidente Bea Cheng, na kinatatakutan ng lahat. Sa pagbangga sa linya ng paningin ni Bea, ang batang ito ay nasa isang magaspang na biyahe, kung hindi man ay tiyak na mapapahamak. Tumingin si Bea kay Lito, biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Nang inaasahan na ng lahat na mawawala na siya ng galit, bigla siyang humagalpak ng tawa, what brings you here? Dr. Argel. Tumawa si Lito, nandito ako para makita ang lola ng isang kaibigan. Napatingin si Bea sa pasyente sa operation table at halos naunawaan niya ang sitwasyon. Ang pasyenteng ito ay talagang mapalad na makilala ka. Ang mga medikal na tauhan sa gilid ay natigilan, ganap na naguguluhan sa pag-uusap. President Bea, sino ito? Tanong ni Director Joe, halatang nalilito. Isang maliit na ngiti ang ibinalik ni Bea, itinuro si Lito, ito si Lito Argel, kilala rin bilang Dr. Argel, isang mahimalang tradisyonal na local medicine practitioner na kayang buhayin ang naghihingalo. Siya ay nagbigay ng napakahalagang serbisyo sa aming ospital noon. Isang tingin ng realisasyon ang tumama kay Director Joe na parang may bigla siyang naalala. Kaya, ikaw si Dr. Argel. Marami na akong narinig tungkol sa iyo, ngunit hindi ko inaasahan na napakabata mo. Isang karangalan na makilala ka. Mabilis na iniabot ni Director Joe ang kanyang kamay upang makipagkamay kay Lito, na nag-aalok ng napakainit na pagtanggap. Si Leila, hindi mapakali, ay nagtanong, kung gayon, kumusta ang aking lola ngayon? Tumawa si Director Joe, pagkatapos ng aking pagsusuri, ang kanyang kondisyon ay bumuti ng husto, lahat ay salamat sa mahimalang doktor na ito. Mas ligtas na makialam siya kaysa sa anumang operasyon. Si Leila ay labis na naantig na siya ay naluluha. Nakayuko kay Lito, sinabi niya, salamat. Walang pakialam na tumugon si Li Xiao, hindi na kailangang magpasalamat sa akin. Hinailan ng isang nurse ang kanyang lola pabalik sa ward. Ang isa pang doktor ay nagpaliwanag tungkol sa bayad sa ospital. Agad na sumingit si Bea, malaking pabor ang ginawa ni Dr. Argel sa aming ospital. Dahil lola ng kaibigan ni Dr. Argel ang pasyente, sasagutin ng aming ospital ang mga gastos sa pagpapa-ospital. Sa kawalan ng salita dahil sa labis na pasasalamat, si Leila ay walang masabi. Samantala, si Cheng sa gilid, na may hawak na bank card na nagkakahalaga ng 150,000, ay nakatayo roon na may pagkagulat na ekspresyon sa kanyang mukha. Durog na siya. Nang walang pagbigkas ng isang salita, nagawa ni Lito na iwaksi ang lahat ng bayad sa ospital. Sa sandaling ito, parang may sumampal sa mukha niya ng maraming beses. Halos tusukin ni Gia ang kanyang mga palad gamit ang kanyang mga kuko sa sobrang selos. Hindi niya inaasahan na ang batang ito ay isang kilalang miracle doctor. Hindi katakataka na interesado si Leila sa kanya, mayroon siyang ganoong mga kakayahan.
Gayunpaman, hindi nagtagal ay napagtanto niya, kaya paano kung isa siyang milagrong doktor, hindi pa rin siya kasing yaman ni Cheng. Sa pag-iisip, mas gamaan ang pakiramdam niya at sadyang lumakad pasulong, ito nga ay isang dahilan para sa pagdiriwang, bakit hindi magkaroon ng pagkain upang gunitain ito. Saktong pananghalian, gutom na ang lahat. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Lito ng text mula kay Biblin, na nagpapaalam na ang restaurant ay nakareserba sa Floral Seasons. Si Lito, na hindi pamilyar sa restaurant, ay casual na nagpaalam kay Bea at sa iba pa, ako ang taya ngayon, sa Floral Seasons. Nang marinig ang pangalan ng restaurant, mukhang nagulat si Bea, kakabukas lang ng lugar na iyon noong nakaraang buwan, ang isang pagkain doon ay nagkakahalaga ng 10,000 bawat tao. Sinabi ni Leila, hindi na kailangan ang gayong pagmamalabas. Ngumisi si Gia, sa pag-aakalang nagbibiro lang si Lito dahil alam niyang hindi sila komportable na pumunta sa ganoon kamahal na restaurant, kaya sinadya niya itong banggitin. Umiling si Lito, handa na, pero na. Lahat sila ay walang pagpipilian kundi sundan si Lito sa Floral Seasons. Si Cheng, na pinagmamasdan si Lito mula sa likuran, ay ngini siya ng masama, isang lugar kung saan ang average na pagkain ay nagkakahalaga ng 10,000, mag-order ako ng ilang dagdag na pagkain kapag nakarating na tayo. Gusto ko talagang makita ang iyong kahihiyan kapag hindi mo kayang bayaran. Tingnan natin kung paano mo ipagpatuloy ang gawaing ito. Kabanata 1033. Pagdating sa Four Seasons Fragrant Hotel, lahat ng naruroon ay namangha sa napakagandang palamuti nito. Sinabi ni Director Joe, nabalitaan ko na ang hotel na ito ay namuhunan ng numero 1 kagandahan ng mundo ng negosyo, si Biblin, at ito na ngayon ang pinaka-upscale na hotel sa buong lungsod ng Yunjong. Tumango si Bea, si Biblin ay talagang nasa spotlight kamakailan, at tila may uso na nahihigitan niya ang matandang mayaman sa Yunjong. Nanatiling tahimik si Lito, habang naaalala niya sa kanyang alaala. Tila nagulat sa kanya si Biblin tungkol sa plano niyang mag-invest sa isang hotel. Naghahanda na siyang pumunta sa martial arts world noong mga oras na iyon at hindi niya ito pinag-isipan. Marahil, ito ang magiging Four Seasons Fragrant Hotel. Speaking of Biblin, hindi mapigilan ni Cheng na matouch, I wonder if I could have a chance to meet the famous beauty Miss Lin today. Sa TV at magazines ko lang siya nakita. Ubo, ubo. Sa tabi niya, medyo nalungkot si Gia at sinasadyang umubo ng ilang beses. Medyo nakaramdam ng sama ng loob si Cheng, ngunit sinubukan pa rin siyang suyuan, darling, huwag mo nang masyadong isipin. Ikaw ang pinakamamahal ko. Humph! Isang mapagmataas at malamig na nguso si Gia. Nag-aalok ang hotel ng parehong pribadong dining room at dining hall. Nagbibigay ang mga kwarto ng mas tahimik na kapaligiran, habang ang bulwagan ay nagbibigay daan sa tanawin ng labas sa pamamagitan ng mga glass window. Dinala ni Lito ang lahat sa pribadong silid, ngunit napahiya si Leila, sa pag-aakalang ito ay masyadong mahal. Mas gusto din ni Bea ang dining hall, na nagpumilit na doon kumain. Dahil hindi siya makumbinsi, kinailangan ni Lito na magkompromiso at nagpareserba ng mesa sa dining hall. Nang dalhin ng waiter ang menu, pinili ni Leila at Bea ang mas murang mga opsyon. Gayunpaman, nag-order si Cheng ng ilan sa mga pinakamahal na pagkain ng sabay-sabay. Bamulong si Leila kay Gia, maaari mo bang hilingin sa iyong kasintahan na huwag masyadong umorder? Masyadong mahal. Ngumisi si Gia, 100,000 lang ito. Kaya niyang bilhin ang isang limited edition na sasakyan, kaya hindi ba 100,000 lamang ang maliit na pagbabago sa kanya? Medyo nagalit si Leila, Gia, pakiramdam ko minamaliit mo si Lito. Ngumuso si Gia, paano ko siya minamaliit? Dahil mayaman siya, hindi niya dapat pakialaman ang mga bagay na ito. Kung kumikita siya ng mahigit 100,000, sa tingin ko ay nagpapanggap siyang mayaman. Umiling si Leila, ganoon ba talaga kahalaga ang pera? Nang magsisimula na ang pagtatalo ng dalawa, mahinang tinapik ni Lito ang kamay ni Leila at walang pakialam na sinabi, kung gusto nilang kumain, hayaan mo silang mag-order. Ngunit may panuntunan dito, kung sino ang nag-order ay kailangang ubusin ito. Pwede ba tayong umorder hanggat gusto natin? Tanong ni Gia, nagulat. Tumango si Lito, kahit na umorder ka ng lahat ng nasa menu, ayos lang basta mauubos mo ito. Nang marinig ito, natuwa si Gia. Kanina pa siya nag-aalangan, pero ngayon ay sabik na siyang umorder ng isang bungkos ng mga masasarap na pagkain na hindi niya karaniwang ipagmamalaki, abalone, ginseng, palikpik ng peteng, isa sa lahat. Sa pagtingin sa dalawang mukha na puno ng kasakiman, isang malamig na ngiti ang nabuo sa sulok ng mga labi ni Lito. Hindi nagtagal, inihain na ang mga ulam, at nagsimulang kumain ng buong puso ang lahat. Sa gitna ng bulwagan, isang banda ay tumutugtog sa entablado.
Sa sandaling ito, inanunsyo ng host, may event ngayon. Kung sino man ang mag-perform ng isang piraso ng musika at makakuha ng pag-aproba mula sa aming mga profesional na hukom, maaari kang makakuha ng 50% na diskwento. Nang marinig ito, agad na interesado si Leila. Bamulong siya, kaya ko. Gusto niyang humanap ng pagkakataon para pasalamatan si Lito sa pagtulong sa kanya. Mukhang ito ang perpektong pagkakataon. At kaya, matapang siyang tumayo, itinaas ang kanyang kamay at sinabing, gagawin ko. Salubungin natin ang dilag na ito ng may mainit na palakpakan. Malakas na anunsyo ng host. Napuno ng napakalaking palakpakan ang silid habang si Leila ay naglalakad sa entablado at sinabi sa host, bigyan mo ako ng gitara. Iniabot ng host ang isang gitara kay Leila. Habang lumalabo ang mga ilaw, isang malinaw na spotlight ang lumiwanag kay Leila na nagpapaganda sa kanya. Huminga siya ng malalim, nag-strum ng gitara, at sa magandang himig, nagsimula siyang kumanta. Sa orihinal, may mga taong nakikipag-chat sa paligid, ngunit sa sandaling nagsimula siyang kumanta, lahat ay nabighani sa kanyang kaakit-akit na boses, na nakatuon ang kanilang atensyon sa kanya. Ang mga tao ay nabighani, at nang matapos ang kanta, nadama nila na parang naiwan silang nagnanais ng higit pa. Pakikanta ng isa pa. Di ba professional singer siya? She's so good. Yung boses niya. Ang ganda kaya gusto kong umiyak. Bago pa man makapagsalita ang host, kusang nagpalakpakan ang audience. Napuno ng mainit na palakpakan ang buong bulwagan, na ang ilan ay sumipol pa. Si Gia ay labis na nagseselos, sumulyap kay Cheng at napansin na siya ay natulala, nakatitig kay Leila sa entablado, halos maglaway. Galit na galit si Gia kaya lalong lumakas ang paninibugho niya kay Leila. Salamat. Yumuko si Leila at bumaba ng stage. Miss, talent agent po ako, gusto sana kitang makausap. Pinigilan siya ng isang medyo overweight na lalaki. Nagulat si Leila. Isang ahente. Naglabas ng business card ang lalaki at ngumiti, this is my business card. Contact me if you want to become a professional singer. Tila abala, dali-dali siyang umalis matapos ibigay ang kanyang business card. Nag-isip si Leila at ibinulsa ang business card. Akmang babalik na siya sa kanyang upuan, isang lalaking nakaitim na suit, na mukhang bodyguard, ang hamarang sa kanyang dinaraanan. Miss, ang aming young master Xiao ay gustong imbitahan ka. With that, tinuro ng bodyguard ang isang table sa di kalayuan. Tumingin si Leila at nakita ang isang binata na may bahagyang malungkot na mukha, ngunit mukhang napakayaman niya. Hindi ko siya kilala, sabi ni Leila. Bahagyang ngumiti ang bodyguard, hindi iyon problema, gusto ka sana ng aming young master na si Xiao na kumain kasama ka. Naunawaan ka agad ni Leila ang ibig niyang sabihin at umiling, pasensya na, hindi ako interesado. Dahil doon, sinubukan niyang i-bypass ang bodyguard. Gayunpaman, hinawakan ng bodyguard si Leila, Miss, kapag nag-imbite ng isang tao ang aming young master na si Xiao, hindi sila tumatanggi. Bitawan mo ako. Sigaw ni Leila, pilit na nagpupumiglas. Gayunpaman, masyadong malakas ang bodyguard. Hindi siya makawala at pilit na hinaila palayo. Sa kabilang banda, galit na sinabi ni Cheng, mapahamak, nang ahas na manghuli ng isang tao sa publiko, hindi sila makakatakas dito. Napakunot ang noo ni Bea at bumulong, nako, si Young Master Xiao iyon. Malamig na tanong ni Lito, at sino itong Young Master Xiao? Bahagyang namutla si Bea, si Young Master Xiao ay anak ni Lance Xiao, si Nino Xiao, ang punong ehekutibong opisyal ng Xiao Enterprises. Napakatalino daw niya at mahusay sa taekwondo. Si Lance ay mahilig sa kanya at binigyan pa siya ng kumpanyang mamahala sa ganoong murang edad. Palaging low-key si Lance, ngunit mayroon siyang malalim na koneksyon sa Yonjong City. Sinasabi nila na ang kanyang anak na si Nino ay isang chief of the old block, kahit na nalampasan niya ang mga talento ng kanyang ama. Siya ay napakalalim na nag-iisip at nagtatanim ng sama ng loob sa bawat maliit na bagay. Sa pagtingin kay Leila, nag-aalalang sinabi ni Bea, maaaring maging problema ito. Pagkaraang marinig ang mga salita ni Bea, si Cheng na sa una ay itinaas ang kanyang manggas na handang tumulong, tumahimik na umupo. Ang kayamanan ng Xiao Enterprise ay higit pa sa mga ari-arian ng kanyang pamilya. Hindi man lang ito karapat-dapat sa kanilang pagsasaalang-alang. Tiyak na ayaw ni Cheng na ipagsapalaran ang pagdaragdag ng gayong kakilakilabot na kaaway. Habang pinagmamasdan niya si Leila na hinihila ng bodyguard patungo kay Nino, biglang tumayo si Lito, lumapit at malamig na sinabi, bitawan mo siya. Ang bodyguard ay napakatangkad, nakatingin kay Lito ng may paghamak, anong karapatan mong? Bago niya matapos ang kanyang mga salita, ang kanyang palso ay hinawakan ni Lito.
Sa isang iglap, isang malakas na pakiramdam ng sakit ang ipinadala, na pinilit ang bodyguard na reflexively na bitawan dahil sa pagbabago ng kulay ng kanyang mukha. Si Layla, na nakadarama ng tagumpay, ay nakalaya at nagtago sa likod ni Lito. Ang lakas ng loob mo. Ang bodyguard, na natatakot sa kanyang trabaho na matanggal, ay nagalit at inabot ang kwelyo ni Lito. Sa sumunod na sandali, dumanas siya ng matinding sakit sa kanyang palso. Sa oras na nag-react siya, nabali na ang buong braso niya. Mabilis na umatras ang bodyguard, hinawakan ang kanyang nabali na braso, ang kanyang mukha ay umaagos sa malamig na pawis. Ang marahas na labanan ay nagulat sa lahat sa bulwagan at lahat sila ay tumingin sa kanilang direksyon. Sa oras na ito, si Nino, na nakaupo at nanunood ng palabas, ay tumayo at lumapit kay Lito. Ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang mga bulsa, at ang kanyang masasamang mukha ay may bakas ng hindi maisip na malamig na mga ngiti. Kilala mo ba kung sino ako? Tanong niya na may bahid ng paghamak sa kalmadong boses. Walang pakialam na tumugon si Lito, Nino Xiao. Nang marinig ang pangalang Nino Xiao, napanganga ang lahat sa paligid. Si Young Master Xiao talaga. Ang taong ito, na naglakas loob na saktan ang lalaki ni Young Master Xiao, ay malamang na may problema ngayon. Tumaas ang isang kilay ni Nino, mukhang nagulat, kilala mo ako, pero naglakas loob kang hawakan ang lalaki ko. Walang manners ang lalaki mo, mahinahong sagot ni Lito. Sinuri ni Nino si Lito, na nagsasabing, kaninong pamilya ka? Napangiti si Lito, hindi ako mula sa anumang pamilya, isang ordinaryong tao lang. Pash! Sinong nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Humalaklak si Nino, kumaway sa host, ayokong makita ang batang ito. Nabali niya ang braso ng isa sa mga tauhan ko, kaya kailangang baliin niyo ang magkabilang braso niya, pagkatapos ay ihagis siya palabas. Naguguluhan ang mukha ng host, ito po. Inihagis ni Nino ang isang gold card, ako ang iyong gold tier na kliyente, gumagastos ng 1 milyon ngayong buwan. Nang marinig ito, nagulat ang lahat. Spending 1 million in a month, mayaman talaga siya. Nang marinig ito, maging ang host ay nag-alinlangan. Kung tutuusin, hindi lahat ay kayang gumastos ng 1 milyon sa isang buwan. Ang lalaking ito ay isang malaking customer na hindi niya pinanggahasang saktan. Anong nangyayari? Habang ang host ay naguguluhan, isang kasiya siya ngunit medyo walang pakialam na boses ang umalingaw-ngaw mula sa hindi kalayuan. Lahat ay tumangala, at nakakita ng isang magandang figure, matikas na naglalakad patungo sa kanila. Si Biblin, ang Vice President ng Four Seasons Flower Scented Hotel. Nakasuot ng fitted na puting suit, si Biblin ay may mature at curvaceous figure, ang mga galaw ng kanyang nakakasilaw na mahabang binti sa ilalim ng kanyang maikling palda ay elegante, tulad ng isang modelo sa isang tea stage. Habang naglalakad siya ay bahagyang umindayog ang mahaba niyang itim na buhok na nagmistulang Diyosa na nabuhayan. Maraming lalaki ang naiwang tulala, bumubulong sa kanilang sarili. Hindi nakakagulat na kilala siya bilang unang kagandahan sa mundo ng negosyo, ang reputasyon ay karapat-dapat. Hindi pinapansin ang nagninangas na tingin ng mga tao sa paligid niya, lumakad si Biblin sa kanila na parang walang ibang tao, na sinundan ng isang grupo ng malalaking bodyguard. Binulungan siya ng host tungkol sa nangyari. Miss Lin, naniniwala ako na ang pangyayaring ito ay hindi basta-basta maaaring pabayaan ng walang anumang paliwanag mula sa iyo. Kahit na ipagwalang bahala ko ito, duda ako na hahayaan ito ng aking ama kapag nalaman niya ito. Sabi ni Nino, may banta ng pagbabante sa mga sulok ng kanyang bibig. Isang determinadong ekspresyon ang bumalatay sa mukha ni Biblin. Sinusubukan ba ni Nino na banta siya kay Lance? Bahagya niyang ibinaling ang tingin, umiwas ng tingin. Sa sandaling nakita niya si Lito, biglang nagulat. Siya ang nakabangga sa bodyguard ni Xiao, the host murmured. Umiling si Biblin, naging mas matatag ang kanyang tono. No need to mention that. Guards. Lumapit ang dalawang bodyguard, handang tumanggap ng anumang utos. Hindi napigilan ng mga tao ang huminga, umaasang itatapon na ni Miss Lin ang binata. Si Cheng ay natuwa sa loob. Sa wakas ay nakipagkulitin na si Lito sa isang taong hindi niya kayang makipaglokohan. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang mga salitang binigkas ni Biblin ay nagulat sa lahat. Siya ay tiyak na nagbigay ng utos, itapon palabas si Nino Xiao. Kabanata 1034. Nang marinig ito, nagulat ang lahat. Hindi makapaniwalang tumitig si Nino Xiao kay Biblin, ano ang sinabi mo? Mayabang na sumagot si Biblin, hindi mo ba naintindihan? Maaari mo ring piliing iwanan ang iyong sarili. Nakaramdam ng katawa-tawa si Nino, tinuro si Lito, naglakas loob ka bang saktan ako para sa batang ito? Kinagat ni Biblin ang kanyang mga labi, ito ay
Nang malapit na niyang sabihin sa lahat na si Lito ang chairman ng hotel, pinigilan siya ni Lito ng isang tingin. Walang pagpipilian si Biblin kundi lunokan ang kanyang mga salita at malamig na sinabi, "Pakiusap umalis ka na, Mr. Xiao." Nag-aatubili na umalis, si Nino Xiao ay hinarap ng dalawang security guard na naghahanda para kumilos. "Biblin, maghintay ka. Ipapaunawa ko sa iyo ang kahihinatnan ng pagkakasala sa akin, ako si Nino Xiao." Nag-iwan si Nino ng masakit na pananalita at tumalikod para umalis. Nang hindi nagpapakita ng anumang senyales ng pagkabalisa, ngumiti si Biblin, "Humihingi ako ng paumanhin sa lahat para sa insidenteng ito. Mangyaring ipagpatuloy ang iyong pagkain." With that, aalis na siya. Pagkaraan ng 2 hakbang, may ibinulong siya sa tenga ng manager ng hotel. Sumulyap ang manager ng hotel kay Lito, puno ng pagtataka ang ekspresyon nito, pagkatapos ay tumango. Ilang sandali pa, bumalik sa normal ang lahat. Bumalik sina Lito at Leila sa kanilang mga upuan. Nakahinga ng maluwag si Bea, salamat sa magandang babaeng ito, si Miss Lin, na pumasok upang itaguyod ang katarungan, kung hindi, ito ay magiging mahirap. Walang pakialam ang ekspresyon ni Lito, hindi isinasapuso ang bagay na ito. Sina Cheng at Gia ay parehong mukhang bigo. Nagdadalamati sila na nakatakas ang bata, hindi nangyari ang kanilang inaasahang kamangha-manghang eksena, na nagpapahina sa kanilang espiritu. Makalipas ang 1 oras, natapos na ang lahat sa pagkain. Dahil sa ilang bagay sa ospital, naunang umalis sina Bea at Director Joe. Sa puntong ito, hindi bababa sa kalahati ng mga pagkain sa mesa ay halos hindi nagalaw. Tumayo sina Cheng at Gia, nagbabalak na umalis ng walang anumang pagtatangka para sa paglilinis. Manatili. Pinigilan sila ni Lito. Lumingon si Cheng, nalilitong nakatingin kay Lito. Itinuro ni Lito ang mga pagkaing nasa mesa, "Sabi ko kanina, kung sino ang mag-order ng mga pagkain ay dapat itong tapusin." Ngumisi si Cheng, seryoso. "Anong panahon ito, at napakaluma mo pa rin?" Tumaas ang isang kilay ni Lito, "Kakainin mo ba o hindi?" Nagtaas ng dibdib si Gia, "Hindi na kami kakain, ano?" "Sige." Ngumisi si Lito. Sa sandaling ito, lumapit ang manager ng hotel at bahagyang yumuko kay Lito, "Sir, ang iyong pagkain ay bayad na." Nagtaka si Leila, "Hindi ba sinabing 50% lang ang discount?" Umiling ang manager at ngumiti, "Ideya ito ni Miss Lin." Nagtaka si Leila, "Bakit ganoon?" Walang pakialam na sumagot si Lito, siguro dahil sa isang nakaraang issue, naisip niya na ang serbisyo ay hindi sapat na lubusan. Sa pag-iisip nito, hindi na nag-usisa pa si Leila. Sa kabilang panig, sina Cheng at Gia ay nagpaplanong umalis ng tahimik. Hinawakan ni Lito ang magkabilang kwelyo nila at idiniin sa mesa, "Tapusin niyo muna ang pagkain niyo." Si Cheng, na hindi sanay na tretuhin ng ganito, ay itinuro ang ilong ni Lito, "Huwag kang masyadong lumayo, brat. Matagal na akong nagtitiis sa iyo." Sinampal siya ni Lito, natulala si Cheng na nalilito. Nang sisigot pa lang si Cheng, mariin siyang sinampal muli ni Lito. Nang walang lakas na lumaban, si Cheng ay walang pagpipilian kundi ang magmakaawa, kakain ako ngayon din." Binigyan ni Lito si Gia ng isang malamig na tingin, at si Gia, nang ahas na huwag magsalita ng anuman, ay nagmamadaling umupo upang ipagpatuloy ang pagkain. Pinanood ng manager ng hotel ang eksenang ito, hindi niya maiwasang mapasulyap sa opisina sa itaas. Sa pamamagitan ng salamin, pinanood ni Biblin ang lahat ng nangyayari sa lobby. Ang manager ng hotel ay mag-uulat tungkol sa negosyo habang si Lito ay pumasok, hindi sinasadyang lumuhad sa upuan ni Biblin. Nang makita ito, basang-basa ang manager sa malamig na pawis. Gayunpaman, tila hindi napansin ni Biblin, at pinaalis ang manager sa pagsasabing, "Tama na, maaari ka nang umalis." Gulat na tiningnan ng manager si Lito bago tuluyang umalis. Sa sumunod na segundo, ang malamig, malayong kilos sa mukha ni Biblin ay lumambot ng husto, habang binigyan niya si Lito ng isang pambihirang ngiti. "Welcome, Chairman," sabi niya, nakangiti kay Lito. Ikinaway ni Lito ang kanyang kamay, hindi nag-abala na makipag-abala sa kanya, at diretso sa punto, "May problema ba sa pamilya Xiao?" Sa pagbanggit nito, nalungkot ang mukha ni Biblin, "Marunong ka talagang humanap ng gulo." Sa partikular, ang Xiao Jr. na iyon, hindi siya problema, pero ang tatay niya ang nakakaistorbo. "Oh, sabihin mo." Natuwa si Lito nang may interes. Nakahiga si Biblin sa sofa, pinag-cross ang kanyang mga paa, ang kanyang figure ay pinatingkad ng kanyang nakaka-relax na posture. Si Lance Xiao, kung aktibo lang siya sa mundo ng negosyo, mapapamahalaan iyon. Ang ilang pera ay madaling bayaran ito, ngunit mayroon din siyang impluwensya sa komunidad ng martial arts.
Walang magawang umiling si Biblin, magiging problemado iyon. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagsasabi, maaaring hindi mo alam dahil hindi ka pa nakakapunta sa Yunjong City kamakailan. Mayroong isang martial arts genius, isang batang martial arts grandmaster, sa Yunjong City. Oh! Umupo ng tuwid si Lito, agad na napukaw ang kanyang interes. Sa kasalukuyang kapaligiran sa mundo, maaari lamang siyang maging isang grandmaster sa murang edad sa gabay ng kanyang amo. Gayunpaman, ang pagiging isang grandmaster na walang gabay ay halos imposible. Nagulat ka ba? Nagkataon na kinuha ni Lance Xiao ang martial arts grandmaster na ito sa ilalim ng kanyang pakpak. Hindi mo ba sasabihing magulo ito? Reklamo ni Biblin na may bakas ng pananakit ng ulo. Hey! Grandmaster, hindi mahirap iyan, casual na sabi ni Lito. Pinaikit ni Biblin ang kanyang mga mata, iniisip na nagbibiro siya. Dapat mong malaman, mayroon na ngayon, sa buong bansa ng Lux kasama ang Juvenile Grandmaster, 5 Grandmaster lang sa kabuuan. Sa pagsasalita tungkol dito, tila may naalala si Biblin, tumatawa at sinabing, nabalitaan ko na ang bagong lumitaw na martial arts grandmaster ay kasalukuyang nagsusumikap sa mundo para hanapin ang dating sikat na juvenile grandmaster, na nagbabalak na hamanin siya. Gayunpaman, ang juvenile grandmaster ay tila nawala sa mundo, di makita kahit saan. Nagtatawanan ang lahat, sinasabi na ang juvenile grandmaster ay dapat na natakot at nagtatago. Hinaplos ni Lito ang kanyang baba, umikot ang gilid ng kanyang bibig sa isang maliit na ngiti, kawili-wili. Bigla siyang tumayo. Nang makita ito, nagmamadaling sinabi ni Biblin, hindi ko pa naiuulat ang trabaho ko sa iyo. Sa kabila nito, si Lito, na parang hindi niya narinig, ay lumayo. Ang likod na burol ng Longya Mountain. Sa bakana ng espiritual na ugat, isang batang babae ang lumingon sa paligid bago pumasok sa kuweba. Nakayuko si Lito sa isang sanga ng puno sa hindi kalayuan, ang kanyang ekspresyon ay nag-iisip. Hindi ko ine-expect na magiging babae ito, he murmured. Dati niyang pinaghihinalaan na ang bagong juvenile grandmaster na ito ay umasa sa mga panlabas na puwersa upang makamit ang gayong hindi kapani-pani walang kasanayan. Natural, naisip niya ang mga espiritual na ugat. Hindi niya inaasahan na talagang makakaharap niya ito. Ngunit sa paghusga mula sa itim na aura sa pagitan ng mga kilay ng batang babae, nasugatan na siya ng purong enerhiya ng yang sa loob ng espiritual na ugat, na nagpapakita ng mga palatandaan ng pagkawala ng kontrol. Matapos maghintay ng mas malaking bahagi ng gabi, halos madaling araw na nang tuluyang lumabas sa kuweba ang dalaga. Pagkatapos ay kitang-kita ni Lito ang babae. May bitbit siyang school bag sa likod, nakasuot ng medyo oversized na school uniform. Isa siyang high school student. Ang batang babae, na mabilis sa kanyang mga paa, ay nakarating sa paanan ng bundok nang wala sa oras at sumakay sa bus pabalik sa sentro ng lungsod. Sumunod naman si Lito, umupo sa likuran ng bus. Sa buong paglalakbay, hindi siya nagdulot ng anumang hinala sa dalaga. Pagdating sa lungsod, bumaba ang babae sa isang middle school at pumasok. Bumaba din si Lito at dumiretso sa paningin, naghihintay sa hindi kalayuan. Sa ilang sandali, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting stalker. Pagkaraan ng isang araw, lumabas ng paaralan ang babae. Ang lahat ng kanyang mga kasamahan ay masayahin at nagkukwentuhan, habang naglalakad siyang mag-isa ng nakayuko, na parang pinaghihiwalay ng hindi nakikitang hadlang. Sa oras na ito, lumulubog na ang takip silim. Bumili ng pagkain ng dalaga at gumala sa isang madilim na eskinita. Biglang hamarang sa daanan niya ang dalawang lalaking mukhang hindi gwapo. Little girl, iabot mo ang pera mo, hiling nila. Hawak-hawak ang kanyang tuhog ng inihaw na sausage, walang bakas ng gulat ang kanyang mukha, malamig niyang sinulyapan ang mga ito. Dahil sa naiinip na, humakbang ang mga lalaki palapit sa kanya. Hindi mo ba maintindihan ang wika ng tao? With that, inabot nila ang kanyang backpack. Sa susunod na segundo, itinapon ng batang babae ang kanyang inihaw na sausage, mabilis at biglang nag-counterattack. Mas mabilis kaysa sa isang anino, ang dalawang hustler ay natamba sa isang iglap. Inabot ng dalaga at sinalo ang kanyang nahuhulog na sausage, dahan-daang nagpatuloy sa pagkain. Yumuko siya at malamig na nagsalita, kayong dalawang basura, napunta sa kamatayan. With that, she lifted her bamboo stick, aiming to pierce one man's neck. Ubo-ubo. Isang tuyong ubo ang umalangaw-ngaw. Natigilan ang dalaga, maingat na tumingin sa direksyon ng tunog. Doon, hindi masyadong malayo, si Lito ay nakasandal sa dingding, walang ingat na pinagmamasdan siya. Kumunat ang noo ng dalaga, kakaiba ito, hindi niya napansin ang taong papalapit. Siguro dahil nakatutok lang siya sa dalawang lalaki at hindi niya napansin. It's none of your business, umalis ka na.
Malamig niyang babala. Itinuro ni Lito ang dalawang bastos na nasa lupa, patayin sila, tunay na kasiya siya, ngunit magkakaroon ka ng malaking problema. Dumilim ang mukha ng dalaga, huwag kang makialam sa mga bagay ng ibang tao, baka magkaroon ka rin ng malaking problema. Habang nagsasalita ay lalong lumakas ang kulay abo na nagmumula sa noo ng dalaga. Napabuntong hininga si Lito, mukhang naapektuhan ng kaunti ang isip ng dalaga. Noon lang ay naghanda na ang dalaga para kumilos. Biglang humakbang si Lito, hinawakan ang kamay ng babae at sinipa ang dalawang magnanakaw, umalis. Mabilis na tumakas ang pares ng mga tog na natakot sa kanilang talino. Ang lakas ng loob mong hamanin ako. Ang masamang intensyon ay sumilay sa mga mata ng babae habang siya ay mabilis na hamampe sa dibdib ni Lito. Hinawakan ni Lito ang kanyang palso, mariing idiniin siya sa dingding, kumalma ka. Bitawan mo ako, papatayin kita. Ang batang babae, ang kanyang mga mata na puno ng walang pidyaw na galit, ay tumalikod. Itinaas ni Lito ang kanyang kamay, idiniin ang kanyang mga daliri sa noo ng batang babae, pinalayas ang madilim na enerhiya gamit ang kanyang panloob na lakas. Natigilan ang dalaga, unti-unting nagliliwanag ang kanyang tingin. Nang makita niya ang kanyang kamay na mahigpit na nakakuyong sa leeg ni Lito, agad siyang nataranta at nagmamadaling binawi ito. Dapat napagtanto mo na may mali sa iyo, tama. Sabi ni Lito. Itinulak ng batang babae si Lito at tumalikod para umalis. Mabilis na sumunod si Lito, kung hindi dahil sa akin, nakagawa ka ng malaking pagkakamali ngayong gabi. Huminto ang dalaga sa kanyang mga hakbang, walang ekspresyon na sumagot, ano ang gusto mo? Nagkibit balikat si Lito, kahit na, dapat man lang ay magpasalamat ka sa akin, di ba? Sandaling natigilan ang dalaga, hindi inaasahan ang ganoong kahilingan. Walang gana siyang sumagot, salamat, masaya ka na ba? Hindi. Hinarang ni Lito ang kanyang daan, kailangan mo ang tulong ko. Hindi ko kailangan, sino ka sa tingin mo? Malamig na tanggi ng dalaga. Kabanata 1035. Umiling si Lito. Dahil pilit na tinanggihan ng kabilang partido ang pakikipag-ugnayan, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang sumuko sa ngayon. Kumuha siya ng papel, isinulat ang numero ng kanyang telepono, at ibinigay sa dalaga. Ito ang contact information ko, kung sa tingin mo na kailangan mo ng tulong, makipag-ugnayan ka agad sa akin. Taos-pusong sabi ni Lito. Gayunpaman, nilukot ng dalaga ang kapirasong papel at inihagis sa lupa. Sabi ko, hindi ko kailangan, umalis ka na. Pagkatapos niyang magsalita ay umalis siya na may malamig na mukha. Hindi siya sinundan ni Lito. Sa halip, pumasok siya sa archive room ng paaralan upang maghanap ng impormasyon tungkol sa babae. Samantala, dumating ang dalaga sa isang marangyang mataas na gusali at pumasok sa isang opisina. Sa loob ng opisina, nakaupo ang isang lalaki na nasa edad 50 anyos. Ito ay si Lance Xiao, na dahan-daang humihit-hit ng sigarilyo. Sa tabi niya ay ang kanyang nakikitang galit na anak, si Nino Xiao. Tay, kailangan mo akong tulungan sa bagay na ito. Nasabi ko na ang iyong pangalan, ngunit ang Moldite na si Biblin na iyon ay determinado pa ring itaboy ako. Ito ay malinaw na hindi ka nirerespeto. Ngumuso si Lance. Huwag mong isipin na hindi ko alam, ikaw ang nagdala nito sa sarili mo. Kung hindi mo inabala ang babaeng iyon, bakit kikilo si Biblin? Tumanggi si Nino na tanggapin ang sinabi niya, kaya hahayaan mo na lang na nabali ng braso ang bantay ng walang kabuluhan. Siyempre hindi. Sa lungsod na ito ng Yunjong, ako, si Lance Xiao, ay maaaring mang-api ng mga tao, ngunit walang sino man ang dapat manggahas na mang-api sa akin. Si Lance ay mabangis na humihit-hit ng kanyang sigarilyo, ang kanyang ekspresyon ay madilim. Dad, may balak ka bang kumilos? Nang marinig ito, naging labis na nasa sabik si Nino, agad na itinuwid ang kanyang likod. Sumagot si Lance, ang isang Biblin lamang ay hindi karapat-dapat sa aking pakikialam. Ikaw ang humawak sa bagay na ito. Sa sandaling mabigyan ng pag-aproba ng kanyang ama, tuwang-tuwa si Nino habang sumagi sa kanyang isipan ang mga hindi kanais-nais na kaisipan. Ang kagandahang tulad ni Biblin, kanina pa siya nangangati sa kanya. Bakit hindi samantalahin ang pagkakataong ito at gawin siyang kanya? Maya-maya lang ay pumasok na ang dalaga. Ang pangalan mo ay Althea Xu, tama ba? Sinuri ni Lance ang babae. Tumango ang dalaga. Sa pagtingin sa babae, hindi makapaniwala si Nino, Tay, ito ba ang master na sinabi mo? Parang ordinaryong babae lang siya. Naloko ka ba? Hinarap ni Lance si Althea, patunayan mo ang iyong sarili. Napatingin si Althea sa mga bodyguard na nakapalibot sa kanila at sinenyasan silang lumapit. Ngumisi ang mga bodyguard na iyon, young lady, this isn't a joke. You'd better think it through. Ngumiti si Althea, lumapit kayo sa akin. Sige,
Huwag mong sabihing hindi ka namin binalaan. Umikot ang mga bodyguard sa paligid ni Althea, handang kumilos. Sa isang kisap mata, inilunsad nila ang kanilang mga pag-atake. Ang mga bodyguard na ito, na sumailalim sa propesyonal na pagsasanay, gayunpaman, sa loob ng ilang segundo, lahat ay na-grounded. Napaawang ang bibig ni Nino sa gulat. Napatawa si Lance sa sarili at pumalakpak, excellent. Walang ipinakitang emosyon si Althea sa kanyang mukha habang nagtatanong lang, ano ang gawain ngayon? Kumuha ng litrato si Lance at ibinigay ito kay Althea. Tiningnan ni Althea, larawan na nagpakita ng isang idyllic na pamilya ng tatlo, isang pares ng mga batang magulang at isang cute na batang babae sa mga bisig ng ina. Sinabi ni Lance, ang pamilyawang mula sa timog ng lungsod ay walang tigil na humahadlang sa akin. Oras na para ipakita sa kanila kung sino ang kanilang kinakaharap. Tinuro niya ang litrato, insidious ang tono niya, bukas ng gabi, dadalo sila sa isang social function. Kapag pauwi na sila, that's the perfect opportunity to strike. Tiningnan ni Althea ang larawan at ibinuka ang kanyang mga labi, kahit ang batang ito. Hindi nabigla si Lance habang sumagot, syempre. Paano mo patuturuan ng leksyon si Old Wang? Ipinikit ni Althea ang kanyang mga mata, huminga ng malalim, pagkatapos ay umiling, hindi ko mapapatong ang kamay sa babaeng ito at sa bata. Nang marinig ito, tumigas ang mukha ni Lance, sinusuway mo ba ang aking command? Nag-alok si Althea, matutulungan lang kita, hindi sa isang hierarchical na relasyon. May karapatan akong piliin na huwag makipagtulungan. Talaga? Tanong ni Lance. Gayunpaman, si Lance ay nagsuot ng malupit na masayang ngiti habang inilabas ang kanyang mobile phone at nag-dial ng numero. Maya-maya, may sumagot mula sa kabilang dulo habang tinawagan ni Lance at naka-loudspeaker. Ang nakakatakot na tunog ng isang babae ay nagmula sa cellphone, Althea. Althea. Nang marinig ito, nagbago ang mukha ni Althea, Nay. Napagtanto niya ang nangyayari, at malamig na tinitigan si Lance, kinuha mo ang aking may sakit na ina. Napangiti si Lance at sinabing, magtiwala ka, nasa kanya ang pinakamahusay na doktor na nag-aalaga sa kanya. Hanggat nakikinig ka sa akin, maaari kong ipagamot sa kanya ng pinakamahusay na doktor sa mundo. Nang marinig ito, nag-alinlangan si Althea. Ngumuso si Althea, kung maglakas loob kang suwayin ako, hindi mo na makikita ang iyong ina. Katatapos lang niyang magsalita, isang malungkot na sigaw ang nagmula sa telepono. Hindi, sumasang-ayon ako. Mabilis na sumang-ayon si Althea. Okay, let her go for now, maluwag na sabi ni Lance sa telepono. Ibinaba niya ang tawag at sinabi kay Althea, mabuti mong alalahanin ang aking mga salita. Kung hindi, ang magdurusa ay ang iyong ina. Ikinaway ni Lance ang kanyang kamay, at lumabas si Lance na nakayuko. Sa pagtingin sa litrato sa kanyang kamay, na nagpapakita ng isang maayos at mainit na pamilya ng tatlo, ang kanyang mga mata ay unti-unting namula. Matagal nang naghahanap si Lito sa archive, sa wakas ay nakita niya ang dokumento ng dalaga. Althea Xu, 2nd grade class 1. Ngunit pagkatapos ng mahabang panahon na paghahanap, hindi niya mahanap ang address ng bahay nito. Ngayong nasa labas na ang paaralan, walang gaanong tao sa paligid, kaya casual na naglakad si Lito palabas ng koridor. Tumigil ka, sino ka? Isang malakas na boses ang umalangaw-ngaw. Lumingon si Lito, tanging isang dalaga ang nakita. Sa kanyang mukha na hugis buto ng melon, may isla na katangian at maaliwalas na balat, nagpakita siya ng kaakit-akit kahit na sa kanyang matigas na itim na damit dahil sa kanyang magandang figure. Nandito ako para hanapin ang aking nakababatang kapatid na babae, sabi ni Lito. Baka sa ekspresyon ng babae ang pagdududa, hindi naniniwala sa kanya. Tanong niya, saang klase ang kapatid mo? Sumagot si Lito, grade 2 class 1, Althea Xu. Baka sa mukha ng babae ang pagkagulat, ikaw ang nakatatandang kapatid ni Althea. Bakit hindi ko narinig na binanggit ka niya? Napabuntong hininga si Lito, aking little sister, medyo introvert siya. Tumango ang babae bilang pagsang-ayon, talaga. Agad na nagbago ang kanyang kilos habang nakataas ang kanyang kamay at nakangiting sinabi, nice to meet you, ako ang homeroom teacher ni Althea. Ang apelyido ko ay Yu. Kinamayan ni Lito ang kanyang malambot na kamay, kaya ikaw si Teacher Yu, ikinagagalak kitang makilala. Itinaas ni Teacher Yu ang kanyang frameless na salamin, tapos na ang pasok, pauwi na dapat si Althea. Mabilis na inikot muli ni Lito ang mga mata, bumantong hininga, Teacher Yu, ang hindi mo alam ay hiwalay na ako sa kapatid ko mula pa noong mga bata pa kami. Nagtatrabaho ako sa labas upang suportahan ang kanyang pag-aaral, at ngayon lang ako nakahanap ng oras para makabalik. Nang marinig ang mga salitang ito, isang karagdagang antas ng paghanga ang lumitaw kay Teacher Yu para kay Lito. Sinabi ni Teacher Yu,
Sa totoo lang, gusto kong magsagawa ng home visit para kay Althea, dahil kakaiba ang kanyang kinikilos kamakailan, at may chismis na ang kanyang ina ay may malubhang karamdaman. Naging seryoso ang mukha ni Lito. Agad niyang sinabi, "Teacher, bakit ipagpaliban pa bukas kung ano ang pwedeng gawin ngayon? Let's do it today." Medyo nag-isip si Teacher Yu at tumango, "Sige." Pagkatapos, umalis si Teacher Yu para magayos ng kaunti sa opisina, at tumungo silang dalawa sa gate ng paaralan. Sa sandaling ito, isang lalaki ang hamarang sa kanilang landas, Alice. Nang makita kung sino iyon, lumungkot ang mukha ni Teacher Yu, "Lando, hindi ka ba nakakainis? Nagtatrabaho ako ngayon. Please don't bother me." Gayunpaman, walang humpay ang lalaki. Hinawakan niya ang kamay ni Teacher Yu at sinabing, "Alice, bumalik ka at pakasalan mo ako. Are you out of your mind? We just had one matchmaking dinner together, I've already told you that I'm not fond of you, why would I marry you?" Galit na sagot ni Teacher Yu. Ang lalaki, gayunpaman, ay walang kahihiyang hindi binitawan ang kanyang kamay, na nagpapula sa mukha ni Teacher Yu sa galit. Nang makita ito, hinawakan ni Lito ang palso ng lalaki. Napasigaw ang lalaki sa sakit, ang kanyang kamay ay reflexively lumuwag sa pagkakahawak nito. "Sino ka ba?" Galit na galit niyang pinandilatan. Mabilis na ikinulong ni Teacher Yu ang kanyang braso sa braso ni Lito, "He's my boyfriend. Pumunta ka sa likod ko para maghanap ng boyfriend." Napaungol sa galit ang lalaki. Si Lito, na walang imek, ay tumugon, "Nakasama ka lang niya ng isang beses, hindi ka niya nililigawan. Bakit hindi siya maaaring magkaroon ng boyfriend?" Matigas na sabi ng lalaki, "Hindi, kung sa tingin mo girlfriend ko siya, girlfriend ko siya. Kung naghahanap siya ng ibang lalaki, pagtataksil iyon." Hindi napigilan ni Lito na imulat ang kanyang mga mata, napakawalang modo. Malamig na sinabi ng lalaki, "Anak, layuan mo siya kung hindi, paralisaduhin kita ngayon." Ngumisi si Lito, "Kung gayon, sige. Hey hey, baka hindi mo alam kung hindi ko sasabihin, pero sanay na ako sa boxing." Dahil doon, ibinaba ni Lando Zhang ang kanyang mga kamao ng ilang beses. Sinabi ni Lito kay Guru Yu, "Lumayo ka." Labis na nag-aalala si Teacher Yu, "Dapat tayong tumawag ng pulis, siya ay isang boxing gym coach." Bahagyang tumawa si Lito, tinitigan si Lando, "So ano?" Nakaramdam ng hiya si Lando at sinuntok si Lito. Sa sumunod na segundo, hindi lang niya na-miss si Lito, ngunit siya ay sinipa sa tiyan at pinalipad, na lumapag ng husto sa sahig. Lumapit si Lito, hinawakan siya sa kwelyo, "Huwag mo na akong makitang muli, o i-disable kita, basura." Namutla sa takot ang mukha ni Lando, ang dating mayabang na kilos niya ay tuluyang nawala. Sinabi ni Lito kay Teacher Yu, "Tara na." Pumara sila ng taxi, at nagbigay ng address si Teacher Yu. Sa kotse, namula ang mga mata ni Teacher Yu, at tahimik siyang nagpasalamat kay Lito. Sumagot si Lito, "Hindi mo na ako kailangang pasalamatan. Kung ang basurang iyon ay mangangahas na asarin ka muli, tawagan mo lang ako. Ang numero ng aking telepono ay..." Labis ang pasasalamat ni Teacher Yu, ngunit sa loob-loob niya ay nagpasya siyang hindi na niya guguluhin pa si Lito. Maya-maya, huminto ang taxi sa isang lumang residential area. Sinundan ni Lito si Teacher Yu sa isang gusali at umakyat sila sa ikatlong palapag. Kumatok sila sa pinto ng apartment na nakaharap sa silangan. Bumukas ang pinto, tumambad ang kalahati ng mukha ni Althea. "Teacher Yu." Tumango si Teacher Yu, "I'm here for a home visit." Nag-alinlangan si Althea at sinabing, "Walang tao sa bahay." Sumagot si Teacher Yu, "Walang problema, gusto ko lang maintindihan ang sitwasyon." Walang pagpipilian si Althea kundi buksan ang pinto. Pagkatapos, nakita niya si Lito na nakatayo sa likod ni Teacher Yu. "Ikaw." Nang siya ay puno ng galit na handang tanungin siya, niyakap siya ni Lito, "Mahal kong kapatid, matagal nang hindi nagkita, na-miss ka ng iyong kapatid." Nagtataka namang tumingin sa kanila si Teacher Yu, "Hindi ko akalain na magkalapit kayong dalawa bilang magkapatid." Pinindot ni Lito ang aku point ni Althea, nakangiting masaya, "Syempre. Althea, samahan mo ang iyong kapatid na maghanda ng isang tasa ng tsaa para kay Teacher Yu." Dahil doon, kinaladkad ni Lito si Althea papunta sa kusina. Nang nasa kusina, sinabi ni Lito kay Althea, "Huwag mong hipan ang aking takip, o hindi ka na makakapagsalita muli." Tumango si Althea. Pinakawalan siya ni Lito mula sa acupressure point, at agad siyang binato ni Althea ng suntok. Nang walang anumang kagandahang loob, sinuntok ni Lito pabalik, binuksan ang bibig ni Althea, at pinalamanan ito ng isang tableta. "Pindutin ang 3 pulgada sa ibaba ng iyong pusod," bilin ni Lito. Sa paggawa nito, naramdaman lamang ni Althea ang hindi matiis na sakit ng tiyan.
Na may ngiti sa kanyang mukha, sinabi ni Lito, ito ay sobrang lason. Dapat mong inumin ang antidote sa loob ng 1 oras, kung hindi ay mabaliw ka at magiging walang alwam. Nagbago ang mukha ni Althea, kasuklam-suklam. Tumawa si Lito, salamat sa papuri. Pagkatapos, nagsali ng tsaa ang dalawa at bumalik sa sala sa mapayapang paraan.